na. Ay, yung kwarto mo tay ha? Masaya ka? Ha? Kwarto mo yan tay. Kwarto yung dalawa ni Marcos. Yes. Ito nga kababayan, nakaraang araw, simintado yan. Hollow block yan. Pero nung nakita ko, mali. Kaya pinabutas ko, lalagyan ng amba, tapos ito yung kwarto naman ni tatay. O, di ba? Galing, ang bilis. Kasi sabi nung isang nanonood dyan, baka hindi pa niya tayo kilala. Dapat hindi mo na sinasabi yan, Daddy Frankie. Gayahin mo yung ibang, di ba? It's okay, but it's okay. Wala na yun. Basta ako, mga kababayan, kaya ko po sinasabi or pinapakita ang lahat dahil gusto ko maging transparent po sa inyo. Forman, good morning. Good morning po. Pasensya na sa abala. Tanungin ko lang kasi hindi ko napuntahan yung bahay ni Ate Nida kahapon. Hindi ko napasweldo yung tatay ni Ate Nida. Ilang araw yung bayarin ko doon? 5 araw lang po. 5 araw, okay. Tapos, Opo. isang tao lang yung nag-duty? Nagtrabaho naman silang magama. Kaso ang usapan doon, isa lang. Okay. So, bali 5 araw lang, ha? Opo. Okay, sige. Okay, papunta ako ngayon sa kanila, i-check ko eh. Sige po, sige. Sige, salamat. Yung palang bali na 3,000 nakaraan na, minus mo na yon? Minus po yun, boss. Okay. 10 minus. Opo. Tapos lahat ng salary everyday, nakalista naman sa libro natin, no? Opo po. Para alam ko yung expenses ko sa bawat pabahay natin, Sige po. Para alam ko yung ginagastos natin bawat bahay, mula materials, yung mga resibo ipunin mo lahat, and then salary ng tao para may after matapos lahat-lahat, alam ko yung nagastos, no? Opo po. Sige, salamat, Foreman. Okay po. So, sinsya na sa abala. Opo. So, yun mga kababayan, Sunday ngayon, kagagaling lang namin ng simbahan. Nagpasalamat tayo sa ating Panginoon sa mga blessing. And then, sige diretso. And then, pupuntahan ko po. Kasi kahapon, hindi kami nakapunta rito. Hindi ko napasweldo yung tatay ni Ate Nida. Honestly po, mula nung nagkaroon ng problema nakaraan, nung nagwala si Ate Nida, nagkaroon ng problema, nagwala si Ate Nida, sinabihan ko po na ang magtatrabaho na lang, yung tatay na lang, isa na lang. Kasi si Ate Nida, pag nakikita niyang napapagod yung kanyang kapatid o pamilya, parang nag-iibang tempered niya, no? Kaya nag-usap kami na isang tao lang, pero hindi rin yata nila matiis. Sabi ni Foreman, tumutulong-tulong pa rin. Pero pag umalis daw yung tatay, hahalili yung anak. Pero ang computation, isa pa rin. Kaya pasisweldohan ko yung tatay ngayon at tignan na rin natin kung ano yung natapos, no? Tsaka wag po kayong mag-alala mga kababayan, kasi tawag nito, napag-isipan ni Daddy Frankie na dahil linggo ngayon, bukas dadalhin ko si Ate Nida sa Makati para hindi niya nakita yung pagod hirap na magulong bahay. Pagbalik niya siguro maayos na. The same time, para malaman ko rin, kasi sa ilang araw niyang pamamalagi sa Makati is ipapamonitor ko kay Aling Rochelle yung pag-inom ng gamot. Doon ko malalaman kung nakakainom ba ng maayos dito o hindi. Kasi dati nung nakailang araw sa amin yan and then dinala ko ng Makati, maayos lahat. Pero 2 beses na balik ko dito, talagang nagkakaroon ng paiba-iba. So hindi ko alam kung saan nanggagaling yung anger o paiba-ibang mood ni Ate Nida, kung dito ba sa bahay niya o sa hindi niya pakapagsunod ng gamot. Kasi tinatanong ko naman, lagi naman nakainom ng gamot. Sa pagkain naman mga kababayan, magkasunod na ako nagbigay ng bigas, hindi naman sila naubusan. Kumbaga, grocery meron, and then meron din tayong binigay na 3,000 nakaraan, and then may 3,000 pa siya na ipinahawak kay Mami Rochelle. So, gusto kong malaman kung saan nanggagaling yung, kung bakit nagkakaroon siya ng trigger, di ba? Kaya ito, check up ni Ate Dangdang bukas. So pagsasabayin ko silang dalhin sa Makati bukas. Pero ngayon, pasweldohin natin. Samahan nyo kami mga kababayan para makita nyo rin yung update, no?
And then pagka medyo okay na to, yun, babalikan ko rin si Kuya Oliver regarding doon sa bahay niya. So tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat ng nakakapanood, lahat ng nandyan sa premiere. Maraming salamat po. Gaya ng aking sinabi, kaya po nagagawa ng isang Team Daddy Frankie po ito. Hello po. Dahil po sa tulong at suporta ninyo kay Daddy Frankie. At syempre higit sa lahat sa tulong at gabay ng ating Panginoon mga kababayan. No, happy Sunday po sa inyong lahat mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mga kababayan natin na OFW. Maraming salamat po, no? Ayan, malapit na po tayo. Sana nandyan. Sana hindi galit kasi hindi ako napagpasweldo kahapon kasi may tinulungan kami mga kababayan. Malayo. Nakabalik kami kahapon. Mag-aalas 8 na yata. Nakauwi kami sa bahay. Kaya, eto. Okay, let's go. Sana nandyan si tatay. Ayan. Ha! Good morning, good morning. Good morning everybody. Morning tatay. Ano po? Anong ginagawa ni tatay ngayon? Ayun, binaklas mo na tay. Salamat tay. Pero linggo tay, nagtatrabaho ka? Ha? Ayun, nung alas 9 pa. Ayun to, alas 8. Alas 8 nag-start ka na. Ang bait talaga ni tatay. Gusto mo na yata talaga matapos yung bahay mo. Ang nga po eh. Ha? Basta relax ka lang. Pwede bang masilip? Opo. Yan. Hindi pa dumating yung long span, yero? Wala pa po. May in-order na ako dyan para mabuo na. Ay! Yung kwarto mo tay, ha? Masaya ka? Marcos! Ha? Kwarto mo yan, tay. Kwarto niyong dalawa ni Marcos. Ay, Marcos. Yes! Ito mga kababayan, nakaraang araw, simintado yan. Hollow block yan. Pero nung nakita ko, mali. Kaya pinabutas ko, lalagyan ng amba, tapos ito yung kwarto naman ni tatay. O, di ba? Galing, ang bilis. O, yan, taas bubong na yan. Sorry, natanggal na yung malunggay. Tanim ka na lang dito sa harap ng malunggay, tay. Para may pagpipitasan ka. Biglang laki, tay, ah. Ayun po eh. Ha? Lumaki. Lumaki na. Lumaki po. Pero okay yan, maganda yan, no? Ano yan, nakasweet na yung ano. Ilan silang gumawa dito kahapon, tay? Nagpadagdag ako ng skill, eh. Dalawa. Nadagdag ng dalawa? Oo. Magaling naman silang gumawa. Oo, galing yan. Mabilis naman. Opo. Tapos tayo, yung mga electric, pinaayos ko na. Oo, ito lang. Ayun. Yung mga kuryente. Wala pa yun. Oh, yan. At least, di ba? Nakabaon na, nakaayos na. Opo. Hindi kagaya dati na wire-wire nakalabas. Ngayon, pinabaon ko na po. Okay lang, walang problema yan, tay. Bahay nyo to eh. Ha? Tapos, oh yan, very good. Yung simento, dito kasi baka umulan bigla. Kaya, No? sabi ni, electrical eh. Oh. Baka mo lang pati, ibaba mo lang yung breaker, sabi niya. Oh, pag umulan, baba lang. Hindi, baka Tuesday, darating na yun, ibububong nila agad. Di ba? So, salamat sa Panginoon mga kababayan. Unti-unti na nagiging maayos. Dito ako natuwa eh. Yung kwarto ni tatay. No? Para maging maayos. Saan pala si Ate Nida? At pinuntahan ko siya, nasa kubo. Ha? Kubo. Anong ginagawa niya doon? Doon nagkapaya. Kumusta po siya? Ang ayos din. So tay, paano yon? Bukas pala, dadalhin namin siya sa Makati. Oo nga po. Para habang pinapaayos natin to, hindi niya nakikita. Kasi gusto ko tay, pag wala siya dito, aayusin natin itong banggirahan dito, yung kalat na yan. Yan na nagpapagulo ng isip niya. Magdadala ako rito ng... Pagkatapos to, yung gagawin ko yung, Oh, yung gasolina tay, magdadala ako gasolina dito. yung mga yan, Ay. lalagay ko budi. Pero kung sabihin ka Ate Nida, magdadala ako gasolina, sunugin ko lahat ng lumang gamit niyan. Kasi ang kalat-kalat. Ha? Tapos ito, linisin mo rin yan lahat. Linisin natin. Ito. No? Tanggalin yung maasim. Yan. Tanggalin ko yan. Oo. Hindi maganda. Sa pungsoy, hindi maganda. Sa harapan ng bahay, kalamansi, kamyas,
suha, basta maasim. Masin. Santol. Kumbaga sa pungsoy, hindi maganda. Maasim eh. Ang ilalagay mo dyan, matatamis. No? Pwede papaya. Di ba? Yung mga ganun. So pa yung nalilalagay. Oo, papaya. Tapos, o kaya mga halaman, yung mahalimuyak, para yung buhay natin smooth. Di ba? So, Malas. nung nakita ni Ate Nida yung may kwarto ka na dyan, anong naramdaman niya sa pakiramdam mo? Yung pala, ano, ang sabi niya, dapat hindi na. Oh, Yung nahalo siya. na? Parang ayaw lumaki yung gastos. Nahihiya siya. Nahiya siya. Hindi tayo. Ito naman yung sinabi ko sa inyo. Huwag niyong alalahanin yung gastos. Marami nanonood sa atin. Kaya natural lang na ibalik ko rin sa inyo. Bayan mo si Daddy Frank. Yes. May awa ang Diyos. Sigad na lang po ang bahay. Pala. Basta yun lang ipapakiusap ko tayo kasi malayo ako, ikaw nakabantay dito, yung mga gamit natin. Yaayos rin. Yes, ingatan mo. Kasi tayo alam mo, mayroon akong napagawang bahay dati na yung mga gamit, iniiwan-iwan, hinahayaan lang na apag-apakan, nasisira. Pag nasira, bili ulit. Di ba? Kaya pasensya na tayo. Kasi lalo na ngayon, no? Napakahirap. No? Okay, goods. Maganda, masaya ako. Yun, ganda ng, ang bilis ng improvement. May ilaw na mga kababayan kasi nung una, kung saan-saan nakaano yung wire, baka makuryente or what, or pagsimula ng sunog. Pero ito, nakaayos na yan. No? Pero ang ano ko lang dito tay, sana kakayanan pa natin ng kisame yan. Sana kakayanan ko pa mga kababayan, loobin ng Panginoon. Kasi medyo mainit din pag summer talaga. Pero kung may kisame ito, mas lalong maganda. No? Tignan nyo mga kababayan. Any comment mga kababayan, mga kabarangay sa nakapanood ng video ito, pagpasensyahan nyo na po ako kung lagi kong pinagsasabihan si tatay na ingatan yung mga materialis kasi nga po sa taas ng diesel ngayon. Correct me if I'm wrong, kung may karapatan ba akong magsabi or wala ba akong karapatan, kasi may nakita ako na hindi ko dapat daw sinasabi. So bakit? Bakit hindi ko pwedeng sabihin yung mga ganun? Totoo naman na mahal ang materialis ngayon kasi mahal. No? At saka FYI mga kababayan, ang sponsor nito ano lang, Jenelita Kilding, $200 plus 4,000. Hindi ko inaano yan mga kababayan. FYI lang po, para malaman nyo lang. Kasi sabi nung isang nanonood dyan, baka hindi pa niya tayo kilala. Dapat hindi mo na sinasabi yan, Daddy Frankie. Gayahin mo yung ibang. Diba? It's okay, but it's okay. Wala na yun. Basta ako mga kababayan, kaya ko po sinasabi or pinapakita ang lahat dahil gusto ko maging transparent po sa inyo. No? Lalong-lalo na kay tatay at kay Ate Nida. Sa si Ate Nida, namunta sa, may pera pa siya tayo. Mayroon. Oo. Tsaka yung 3,000 pinahawak pa niya sa amin. 6,000 yun yung swimming. Nagpapamirilya. Nagpapamerienda. Mabait talaga siya. Siya nagpapamerienda dito. Bumibili. Baka maubos naman pera niya. Kung masaya siya pag ano. Ikaw tayo, may pera ka? Wala na po. Wala na. Sabi ni Foreman, tinanong ko kung ilang araw yung pasweldo dito. Sabi niya, 5 days. Ano lang, 500 din, pati yung ano. Oo. Ha? Si Ukang bigyan lang ng konti. Bakit? Ilang araw si Upang? Yung kaparehas na siya. Ha? Kaparehas na. Kasi sinabi ko kay Foreman, ang duty isa lang, kahit ikaw na lang, 'di ba? Hindi ko kaya, yun lang sila. Oo. Hindi, kung anong kaya mo lang, huwag mong habulin. Kasi ayaw ko kasi nagwawala si Ate Nida ba, nakita niya napapagod yung kapatid niya. Hindi. 'Di ba? Yun lang. So, ibig mo sabihin, tay, 500 sa Ukang, 500 din sa'yo. Tagpa 500 kayo per day. Gawin nyo na lang, 1.5, dito na, 1.5 pa. Kay Ukang. 1.5 din. Tag 1.5 kayo. Hindi Hindi kasi sabi ni Foreman, 5 days ka daw na. 5 days. Oo. Ito sa'yo, 5 days. Okay. Para walang problema tayo. No? O, tapos si Ukang, sige, bigyan ko pa rin si Ukang.
Ay, Ukang, saan si Ukang? Tawagin mo. Carlos! Halika. Eh, si sweldo rin si Ukang, kahit bantay-bantay yan. Kang, kumain ka na? Give me 5. 5 plus 3. Ano? 5 plus 3. 10. Very good. Ilang taon ka na, Ukang? 24 po. 24. Asan ang girlfriend mo? Saan ang girlfriend mo? Ha? Ah, hindi mo alam? Pero, kailan kayo huli nagkita ng girlfriend mo? Sa Manila yata. Sa Maynila yata. Alam niya na girlfriend mo siya? Oh, baby. Joke lang mga kababayan. Kasi ito, si Ukang, ano yung ano niya tay? Problema ni Ukang? Kulang sa buwan. Pero hindi na siya nakapag-aral tay. Hindi ka na nakapag-aral. Hindi. Bumigay siya grade 6. Oo. Yung sweldo mo nakaraan, saan mo ginilagay? Binili ko ang pagkain ko. Pagkain mo. O, to, bigyan kita 1.5 ulit. Na? Kahit hindi, oh. Okay lang yan? Okay. Oh, kasi sabi ko kay Purman, kahit hindi ka na mag-duty, bantay-bantay ka lang. Ha? Si tatay lang ang sisweldohan ko. Kasi ayaw kong nagagalit si Ate Nida. Yun. Kasi mga kababayan, si Ukang talaga ang may problema. Carlos, ano ang Carlos? Carlos, pero ang palayaw niya Ukang daw. Si Carlos talaga ang medyo may problema bago magkaroon ng problema si Ate Nida. Kaya ito'y love na love ni Ate Nida. Base po yun sa nakalap kong chismis dito sa mga kapitbahay. Love na love daw po pala ni Ate Nida itong kapatid niya dahil ito pinanganak 7 months. Tapos naging ilang buwan siya sa incubator? 3 gabi. 3 gabi. Ano, ayaw na. Ayaw na. Yun niya, yung init ng kat. Gusto niya init ng katawan. Saka kinabihan ng buti. Nilagyan ng medicatune. Bakit tinabihan ng buti para? Para ano? Parang sisiw na manok lang Opo. Ganun. Ganon. No? Kumusta na pakiramdam mo Ukang ngayon? Okay lang. Parang aso yung hindi nakapikit ganyan. Parang aso siya noon. Nung pinanganak. Kasi 7 months lang. Nakapikit ang mata. Nakapagit. So after 3 days, saka nabuhay. Oo. Ayaw nang iyak nang iyak. Iyak ka na iyak. Bakit kasi 7 months pa lang lumabas ka na, Ukang? Iwan po. Ha? Iwan po. Hindi mo alam. Kang, nakabidyo tayo. Marami nakakapanood sa'yo. Ang sipag mo daw. Ang pogi mo daw. Ano masasabi mo sa kanila? Salamat po sa inyo. Ukang, sabi ni Nida, magaling ka daw kumanta. Anong kanta alam mo? Medyo lang unti eh. Sige nga, testing nga. Yung kanta ni Ukang. Yung- Lakasan mo. Pusong bato. Sige. Lakasan mo, ha? Di mo lang dahil sa'yo ako'y aking nakikita ay naraman kung bato. Yan lang po. Ano ba yung simula nun? Ito. Sabay tayo. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko'y ika'y lagi, kung pala'y sakit ng ulo. Dang. Dami mo no naman sakit, kailanman hindi magbabago. Kaniwala sa man ngayon, mo'y itong mo. Dahil sa'yo Ako'y di makakain, di rin makatulog, buhat nang ako'y iyong limutin. Ang galing naman ni Ukang. Yan, happy si Ukang, ha? Opo. Sa si Ate Nida? Kasi nasa ni Baliw eh. Yata